May kawayan mga igsuon hangtod sa may hinubaan, no? So mga igsuon ako lang gyud nang gi sentro-sentro mga isa kog dispensa ninyo di tanan mga igsuon kita kay upaw ni Roy. So okay, sige lang to nagkuha siguro. So pareho ko kog follow up sa ako ang kuan. Okay. Salamat gyud mga igsuon. Ako ra gyud ning gihatagan og dakong importansya ang panahon karon sa mga kaigsuonan nato nga nagpamati mga igsuon. So ato lang iatras gamay kay dili makasud ang usa ka kuan, no? Ang usa ka monitor. So palihog lang kog atras gamay Roy. So mga igsuon mo pag human sa ato karon nga internet nakasulod na gyud. So salamat nyo di tanan sa mga sukin tutig paminaw nga nagsunod sa tong programa. Okay, mga ilang kung kontra dispensa gamay lang yung pailob ninyo din ha kung ngano nga ingon ani ang nahitabo. Well, wa gyud mo damhan ni Roy nga moabot mi aning panahon nga medyo maamong mo, no? So salamat diha. Okay lang. Medyo okay, gamay lang pabor. Gamay lang pabor Roy kay medyo okay kana lang Roy. Okay, sige lang. Okay, kana. Sige. Okay na. Okay. Okay. Okay na. Sige. So, gamay lang pa ilo mga igsoon ha. Akong itimbay aday mga taga Sikihor, taga Bohol, ingon man sabo nya na lang ni paguman sa kan. Taga Sikihor, taga Bohol, and then palihog kog kato ni akong kap. Okay. So, mga taga Sugbo, may pagpamati ninyo diha sa mga taga Camotes Island, sa mga taga Southern Terminal o sa South Bus Terminal, sa Northbound Terminal din sa may Mandaue. Ako sa mga gitimbay mga igsoon. Sa mga taga Liluan Port, ingon man sab sa San Francisco Camotes Port, mga igsoon. Sa mga taga Asnar Shipping, may pagpamati nyo diha tanan. Magandang gabi din po sa mga taga Oriental Mindoro. Ako po ay talagang nagagalak sa inyong patuloy na pakikinig sa ating palatuntunan. Okay, nagpasalamat sab ko sa mga taga Samar Leyte. Maupay iton ada kamo dida permi lang naga pamati, no? Naga paminaw sa ato ang programa. So maupay lugod iton permi lang kamo nagpamati, no? Dara sa may Ormoc o sa may Tacloban, Tacloban. Sa mga taga Alin, Samar o sa mga taga Kalbayog, Katbalogan, sa may Giwan, okay, sa Lawang, okay, sa Katarman, okay, may pagpaminaw ninyo diha. May maupa iton permi lang kamo na nagupod, no? Nagkuyog ta sa kahanginan. Salamat ninyo. Okay. Okay, sa tanan nga mga taga Mindanao, sa tanan nga mga nagbiyahe karon, Rural Transit, Bachelor Express, sa Mindanao Starbus og uban pa, medyo mga igsuon mo pamanggi pag-abot ko sa atong kahimanan. Sorry kaayo nga medyo gamay. So padayon na lang ta sa mga pipila ka mga kaigsuonan nato nga kagabi nagisgot ang mga igsuon sa mga personal nga mga opinion sa ato mga kaigalaan. So ni ana po ilaing text message. Pastor, pwede bang imuhang i-appeal sa imuha karong komento si Ray Polio, mga igsuon, pwede dili lang sa kumutat sa ana, mga igsuon, kay ang rason ako medyo doon na naman ko'y panahon nga na-reconcile namin ni Ray Polio sa iyang pag retire, no? Sa Balyacar Transit, sa Yanson Group of Bus Companies or sa Yanson Family Corporation. Way back sa ako ang nahinumduman nga igsuon, courtesy from several friends nga maoy nihangyo nga kung mahimo dili na nato tukion kay ganahan na magkinabuhing malinawon si Ray Polio. So anyway, human naman siya. Ako arpod nga pagpangayo pabor ninyo nga makasabot rapod man ako. Salamat ani Roy. Okay, ingunan lang mga igsoon, mga ikog dispensa ninyo nga tagay sa kog gamayng time. Dili sa ko mo discuss karon kay ako sa pangutanon ug unsa may inyong gustong i-comment nako. Kanang pag-ingon pag-istorya nga kung gi-rehire si Ray Polio sa Balyacar Transit, wala man guna nagpasabot mga igsoon kay gi-rehire siya na po siya tulubagon. Dili man natong mga tulubagon kaniadto nga naisgutan nato onya magpaabot na lang pugo og unsay bagong development. Sigon pas mga pinulungan sa uban nga, Pastor, pwede ba nga
kana na po kunong na po lain po kunong kuan can I present a new evidence lisod po no. Okay. So magpaabot ra ko kung doon na may new evidence kay lisod man ko kay mga igsuon human na po nagka-istorya kung mag-istorya mo katong panahon kaniadto sa dihang nahimo siyang, if I was not mistaken, purchaser siya sa Yanson Group of Bus Companies unya doon na siya special treatment gikan mismo gyud ni Olivia ngadto niya siguro if he happens to be a pet of Olivia, well, okay naman na ngayon pet siya pero lahi po ng piit no lahi tong piit siya ni Olivia or napiit or mapiit. Okay, so mga isa konyo gamayng pabor ha nga dili pa kaayo ko concern sa mga butang nga inyuhang gipadala karon unless og dunay bagong ebidensya nga ato ang hisgutan. While in the absence of any evidence sa pagkakaron, dili pa ko pabor nga muhisgot sa kahanginan kung wala pa ko'y lain pod nga topic nga hisgutan about Ray Repolyo. Ako rang nahibalan nga si Ray Repolyo is the brother of Judge Voltaire Repolyo. Pero mga igsuon, lisod manggod pod nga wala mo kay personal against niya. Og naamoy gusto ninyong ipadungog, ako ra nang paaboton. Salamat ni Atat Dasnogal, no? Evening Pastor, watching here Combado Loyo Bulangan. God bless Pastor. Okay, salamat din na ta, no? Kay Brian na ta. Mga igsoon. Doon na ni panahon nga nakahisgot na ko, but way back, how many years, mga igsoon? So, bay-ubay na tong panahon nga nilabay, we are already 2024. If we had a meeting and we had that discussion, reconciliation sa over those matters or mahitungod sa mga issue nga amo ang gisgutan 2021, 2022, that was the end of it. So, ningo ko mo tayo pagtapos ato, pero wala nagpasabot nga dili na pod nako i-reconnect kung galing dunay mga movement or issues nga that are too sensitive and quite crucial no sa inyo ha karon pareho gabi I do not really have the business to discuss about issues pertaining to John Maxil Orlina, Attorney John Maxil Orlina. Mga isor kong dispensa ninyo kung nga nga nisulti ko ninyo ana. Kay ang rason manggod na ako, humana magutong panahon nga doon na siya misrepresentation o niya na-sanction na siya sa canon law o niya gikan mismo sa mga taga-Integrated Bar of the Philippines doon na ni-penalty niya nga suspension and then duly approved by the institution sa Supreme Court or Korte Suprema. Dayon na lain mo, gumikan kay sa inyuhang opinion, medyo nilapo na po siya. Because ni-post siya o seri-serye, niya iyahangalan ang nag-post. So, nasayod ko nga medyo doon na mo'y kahiubos siguro or ingnon na lang pag-istorya nga siguro naglagot mo niya kay medyo lumalaban mo sa inyuhang rason, nilaban mo sa kahiusahan sa pamilya. Kausal na nga ganahan mong maguli ang relasyon ni Olivia og sa iyahang mga anak og mga anak ni Olivia nga unom 2 against 4 nga maguli ra pod sila sa rason nga ingon mo na ko pagsulti nga mas malipay mo nga ma-reconcile ang Yanson family kay diha mo nagsugod o ganahan mo nga diha mo motapos and then wala man pud mo'y kusang ikasaway kay pagkangalan nga agalon ninyo ang Yanson family. So starting from Dr. Ricardo Yanson Sr. and then after that gikan ni Dr. Ricardo Yanson niingon mo nga naaghapon mo'y loyalty and then ang inyo hagid is nagpataliwala mo, you prefer to be silent and then dili mo ganahan nga masuko sa mga Yanson kay normal nga doon na gay family trouble, doon ay problema nga ingon anak gyud nga siyempre ingon mo pag-istorya nga common na manggod po nas pamilya nga doon na gay misunderstanding. So na mga buta nga dili magkasinabot. Now balikon nako nga but it's not the end of it. No? It's not the index of all discussions. No? Ngayon, pag-istorya nga, wala ninyo taga-iglimit. Ngani, ang inyong pangandoy up to the moment, kung pwede lang magkauli ang pamilya, kay mas maayong mo pasabot ang mga anak ni Olivia, sila si Roy, Emily, si Lina, o si Ricky, and then they're more professional. Now, kana nga term nga moingon mo, they are more professional. Ganahan kong maminaw ana. So that's the reason why og doon na mo'y mga
mana siya rason nga no nga if there are people that will have to go between, and then instead of helping to reconcile, na himo ra hinuon nga maoray nagpagubot, maoray naghatag hinuon og komplikasyon sa kahimtang sa medyo dunay bikil nga padayon nga meaning wala pa unresolved, no, wala pa unfinished business pa ni, unresolved business, so wala pa gyud mo na inyo ha pangandoy nga unta one day nga ulian or maliwanagan or unsa pa inyong pagistorya nga ma-reconcile ang pamilya, in as much sigon sa inyo ha karong giingon pagistorya nga lahi ra gyud to nga sila sinabot sila nagtinabangay bilang pamilya sa pagsuporta sa ilahang kompanya diin diha nakasalalay ang pipila ka makaigsuonan nato nga naa sa Trebisia. So salamat sa inyong concern about the family, pero ang dili nato malalis mga igsoon kana gyung giingon nga samtang nangandoy mo naapoy magtigaw-tigaw. Okay. Cebuano term man na magtigaw-tigaw, wa man na si Ilonggo nga term nga nang tigaw. Sorry, Ilonggo da mga igsoon. Katigaw ba? So mga igsoon, sorry ha, nga medyo na-underestimate ako ang term. Gato kog Cebuano lang, napoday na sa Ilonggo. So nagdalag tigaw, so damo ya tigaw. Anyway, mga igsoon, salamat nyo da. Now, pag-abot karon sa inyo hanggingon pagistorya nga pwede bang i-appeal sa akong comment si Ray Repolyo, tagay sa kunyog another way of looking into that parameters, what really brought an impact to this comment na gusto ninyong ako makihati or makihalubilo ninyo or giving that public opinion nga, pero tagay sa pugon ninyo pod og at least no naapugoy armor, naapugoy taming nga maopoy mo protect na ako kay wala ba igsuon ba niya judge ba Volter Repolyo. Okay agree ra ko ninyo ana. Okay, na ako noy gipalit nga property sa Sierra Alta, unya sa gipalit nga property sa Sierra Alta nipalit ra pod si Olivia because dili na siya interesado nga mususi as to any possible discrepancies basta nagani ang mobaligya si Judge or Judge Repolyo, Judge Volter Repolyo o dili ba si iyahang igsuon si Ray Repolyo o dili ba ang iyahang mga abogado. Appeal pod appeal si Attorney Orlina og appeal pod gani si Cyrus Reconalia, Attorney Cyrus Reconalia. Dili sa ko mo comment ana. Again, balikon sa nako, musuroy sa ako sa Sierra Alta, tanawon sa nako ng property asan dapita, and then ang ako ra pong punto, mga mangutana ra po ko, God willing, og ilaha kong tagaan og access to know how much was the price, and then pila may nabayran sa common nga kwarta sa Balyakar, ato papud na siyang eksaminon kung ang kwarta nga gibayad sigon bagyod sa tingon sa inyong giingon nga gikan na sa kwarta nga common. Pero ang problema manggod og ang nipalit or nibayad ana si Olivia in her own account and with her own decision, so iyaha man ang kwarta personal, iyaha man ang desisyon nga katungod, so dili ta manghimasok ana. If she truly has the trust to Judge Volter Repolyo, bisan pag mayngon ta pag-istorya nga dakog income si Volter Repolyo gumikan kay Judge ba nang inyong gimension ha, gumikan kay naka-overprice siya din na sigon sa inyuhang giingon pag-istorya nga less than the amount paid is the actual price and known to the people in Sierra Alta. So, mga igsoon, ako rin giklaro nga lisod ba na kay ang nakataya ba dungog ba sa usa ka judge, so nya basin ba og ma-question ta ako tamong dadon ako ng inyuhang mensahe, no? Nya inigdalan ako dito basin ba og dili nimo maningog nya ako na hinoy mabutang sa langanin. So di sa ko mo comment further ha, ako lang sa ni siyang tudan kani inyuhang gisulti kay basin ba gula mo'y basis huwis ba na tong kontra. I should say mahimo na tong kontra ang huwis kung wala tay insaktong ebidensya kay kani biyang huwis mga igsuon. Sakto ba nig mga pagtuon sa reglamento legal. Basig manglapaw ta.
Unya, ang pinaka-problema, ako, gumikan kay nagtingog ko sa kahanginan. Ang pinaka-butang, siguro yung kong igo, libel. Ikaduha will be cyber libel. Kaya na ako karon ga istorya ko nga, although bisag iyahanis kompanya, mga igsuon sa DYRL, but pagkangalan nga, covered ko din ako'y gasulte, then kulang rapod kumingon pag istorya nga sama rapod ng naghatag kong consent. So mga ikong dispensa nga dili sa kumutuki ana tamada sa tadihan dapita. Pag-abot ni Riripolyo dili sa pagko mo comment ana. Well, ganahan ko nga moingon pag istorya nga kanang inyuhang giingon nga a property beside the property of the old property used or bought by Olivia. Mga iksong kumingon ako Olivia kasi Olivia mo gadala sa ilahagod nga mga real estate. Now, og napalitan na ni Olivia, unya gibaligya og usob ni Olivia, pinaka-delikado na nga term. How if, og pananglitan, ako nang tukion sa kahanginan, unya na hibalan ra po di ay, nga siguro, kay kung napalit na record na dito sa Register of Deeds, unya na-issuehan na og titulo sa Register of Deeds, og naaiga process naanas ngalan, so whatever anomaly that can be cultivated, again, baliko na ko, siguro basig wala na, basig na-reconcile or na-resolvar na. So, manghingalan ta din niya, wala tay insaktong basihan, wala tay insaktong kaligdong or kaligon, diha sa ato akarong isgutan, again, baliko na ko. It's always a burden to me. Ako ng problema, dili na inyo ha. Manamay ko ninyo dispensa din dapita dili sa kumutuki. Pero mahibalan na to. So, the term is adjacent mandagway, bisan pag mayin ko pag istorya adjoining or mayin po extension. Ayaw na lang sa. Dili na sa kutaman mangaya sa ko dispensa ninyo kay in a way, I truly have a lot of time to research or mga igsuon. Ako anang tukion nga dili ko manglapaw. Again, klaruhon ako, doon ay mga problema kung ako anang sudlan. And then especially, we will be dragging the name. Inyo akong istoryahan, akong isulti, unya, di ito, musangko nga wala tay igong kapasikaran, wala tay ebidensya, and then, naresulta ra nga nanaot na hinuon kong tao. So again, it's not my forte to discuss. Mahitungod ana. After all, ang end will be with the side of Olivia. Kung ang inyong tumungog tuyo so that ang mga managsuon nga Roy, Emily, Selena o Ricky medyo ma-intriga or will react or maybe moingon ta pagsulti nga para pod nga doon na pod sila hinigiban just in case mga igsuon. But imagine ako nun ninyo mga igsuon. Ako mo inyong gigamit o niya sa pagsulti na ko diri sa kanginan. Ako na hinoy na himong sadaan. Okay, salamat ni Angelito Nawanaw, no? O salamat sab karon ni Atraka Balita. Okay. Medyo mga isa ko og gamayng dispensa ninyo nga ako sa aning Atraka Birada. So okay, inyong anyway mga igsuon unya na lang. No, salamat sa mga nagpamati karon. Ako ang gitimbay as kanginan si Russell Flores, John Manaay og ingon man sab Francisco Banabana, siyempre si Idol Wilson Ojales og ako sab nga itimbaya dai sila si Alan T og ingon man sab si Allen Sir Allen og si Janice Siku og si Risa Barira Baldado, Selva Genevieve, okay, og si Ma'am Rabi. Okay, salamat ninyo diya tanan ha. Ako lang gitimbaya sa kanginan karon. Apila diri ato ang itimbaya diri mga igsuon ang nagpamati karon si Alejandro Rolando Kalunsag. Okay, salamat sab nila ni Apple og ni Radi Bangkaerin, Jules Pilipinas, Michelle Bermudo. Okay, mga igsuon. Ako sa bidugang diri silang Charity, si Jocelyn, si John Maxil, Boyax, Gregorio Gamo, John Lloyd, GR Neck, Cesar Bajo,
ubay-ubay man yung mga igsuon. Michael Maro, Christopher Tarino, Isabel Garcia, An, Libet, Nochi, Yamix, Margie, Hyacinth, mga igsoon, ubay-ubay good. Si Ben Canoy, Lorito Cereales, Noel Balauro, yan na lang uban, mga igsoon. So, dili sa kutaman, dili sa nato pataasan. Salamat kay Dina Villanueva, Barte Kalunsag, mga igsoon. Balik ko sa punto, mga isog dispensa ninyo, dili sa kumutake up na dandapita. Mga igsoon, medyo ining mga panahon na di pa ko siguro o connected ba ni, no? Pero sige lang. Marag okay rin marag nani call. Sige, anyway, salamat. So mga igsuon, mga isog dispensa ninyo, dali sa ako sa mga pipila ka mga issue. Ang mga niagi na tong topic is all about kaning mga tao bitaw nga unta makatabang sa solusyon pagsulbad sa problema, mo na hinuoy na himong agianan sa pagkakomplikado sa issue. Now, there are a lot of personalities, pero ang dili gyud nato ma-deny mga igsoon kini yung mga branch manager o kaning mga vice presidents. Okay, diri ko sa mga pangutana nga pastor, kining mga managsuon nga Roy, Silina, Emily ug Reke, wala ba day sila mahatagi sa ilahang corresponding share sukad sa 2029? Dili 2019. No, sorry. Ako ra dagay pagbasa. Manigay-glass mangutang mga igsuon, nya gamay ang font mo nang di nasipika 2019 sukad sa 2019. Ako pagtuo murag dili lang 2019 siguro. Murag starting from the conflict siguro 2015, 16, 17 hangtod sa 2024. So og magsugod ta sa 2015, mga 9 years na, pero wala manggugkoy supisyente nga kahibalo kon wala ba sila mahatagi sa ilahang mga share, no? So annually do na manggod sila'y matawag gud nga kanang ilaha bang annual supposedly stockholders meeting na manggod sa corresponding share o pila ilahang madawat. Wala ko'y kasulti sa inyo nga pangutana. Ang ako rin kasultin nyo, kung galing nagdawat sila, I'm not privy to that. Dili ko, wala ko'y katungod o dili ko entitled to know o gadawat ba sila wala. Ako rin kasultin ninyo, kung ugaling nagdawat man gani sila, sugod to declare whether nagdawat ba sila wala. Ang ako rin kasultin ninyo, ini mga panahon na, ilimit lang sa nato sa ginaingon pag-istorya ba nga og unsa ray available informations nga ako mahatag diha ninyo. Og moingon ta pag-istorya, are they not represented by their lawyer? Again, another problem ra po na nako nga ako ang atubangon kay sa akong nahibalan nga si Attorney Siegfried Fortun mo'y nagrepresent nila, pero wala ko kahibalo nga part of the representation of Attorney Siegfried Fortun maon ng ilahang respective account nga ilahang dawaton ang ilahang yearly share sa Yanson Family Corporation. It's not only Yanson Group of Bus Companies. Ang ako rang giklaro nga daghan sila og mga investment. So ang ako rang ikasulti ninyo, doon ay mga aspeto nga dili ko makapanghimasok. First reason nga dili ko pwedeng makapanghimasok kay doon na ay mga definition of terms nga ang tanan nga mga real estate property adto na ning Olivia ni OVY. Ang tanan nga kwarta adto pod ni OVY. Now, I do not know kung ang kwarta nga abot from 2015, 16, 17 hangtod sa 2024 was deposited already to the account of Olivia because of the term nga ningon nga si Olivia kuno happens to be declared by the court as the administrator of the estate of Dr. Ricardo Yanson Sr. So mga kung dispensa ninyo dihan dapita kay kon pananglitan basta maunay decision sa korte unya dunay finality, ako I'm pretty sure nga wala pa ni furnish na ko og informations nga duna by finality. So nga ko rang gikastorya ninyo mga igsoon nga the case were ongoing, and then those cases that were ongoing siguro limited to my understanding mo to yung girepresentaan sa abogado, pero wala pa ko niyon pag-istorya nga si
Attorney Siegfried Fortun og ang iyahang uban nga mga abogado ni represent to that petition or may nga tapos istorya demand mga igsuon nga mangayo sila sa ilahang respective share. Wala pa ko kadungog ana, wala pa ko nataging information ana, pero inyo man kong giunhan dihan dapita, well honestly lang malipay ko nga ingon ana mo ka concern, pero wala jud ko tagai og information. So I will limit myself to those inputs nga ako ang nadawat gikan sa mga lain-laing tao, and then wala po ko nangandoy nga makakuha kog informations gikan mismo sa mga abogado. In the very first place, again, wala ko'y labot sa ilahang kaso. And number two, wala po ko gi-empower, no? To know or there were dunay mga gipang divulge, dunay mga gipang abrihan nga mga informations about sa standing karon sa itawag na to Y4 sa upat ka man nagsuon. Wala po ko nakadungog og aduna bay mga favorable action ang korte to Janet Dumangkas og ni Leo Rianzon. Wala pa ko nakahibalo. Daghan pa ko ang ngayang mahibalan. Then ako pong na sabtan mga igsuon, wala ko'y lain nga i-consider karon banking on that principle of the so-called the law may be hard but it is the law, og mao nay balaod karon nga tinuod gyud nga gihimo nga administrator si Olivia Villaflores Yanson sa estate ni Dr. Ricardo Yanson, and then if nakoy makita nga papel, mo na ako ang paladman, mo na ako ang tidlumon nga mga issue. Pero moingon ta pag istorya mga igsuon nga basta-basta na lang mo discuss ko sa wala ko'y sufficiente nga ground o wala ko'y sufficiente nga mga kamatuuran or kasinatian balang hinuon sa uban, mo oy ihatag diri nako dili man na sufficiente nga maoy ako ang i-take up gumikan kay nakadungog mo, gumikan kay mahimo mo ng hearsay. Mahimo man gud na siya nga ang akong gisulti is o sa karon pa mga igsuon marites. So dili lang sa ako. Pero katong ako ang gidiscuss kagabi mahitungod sa inyo giingon pag-istorya nga about attorney John Maxwell Orlina, syempre pagtanaw nako na magyud tinuod po'y iyahangalan gyud, no? So ako lang gyud po nang daginot in a sense nga na amang gyoy gihimong kapasikaran. So ako ra po nang gihatagan og importansya kana nga mga terminolohiya, reason nga nung ako anang gihatagag importansya kay na amang ko'y gibasihan. So mangayo sa kog dispensa ninyo kon nganong mo take up ra gyud ko basta na ako'y gibasihan. Pero ingon gani nga wala ko'y basihanan, dili sa gyud ko mopataka. So giingon gyud diri pag-istorya John Maxwell, sorry ha, I term it John Maxwell pero John Maxwell Orlina. So ang iyahang gi-title diri Interesting Facts about Valyacar Transit Incorporated and the Yanson Group of Bus Companies. So iyahar mo po ning gikuan, iyahar mo po ning gi-share on niya usa diri sa mga matawag nato nga interesadong mutanaw ani ang ako amang pong igagaw si Limuel Angkon Garcia. So manen ko nga nadawat nako, maunay ako ang pamaagi sa confirmation. So dili lang ingon pag-istorya nga limited to. Siguro ang ako ang pagumangkon is part of this company. So ako pangagpasan nako ha kay wala gyud ko kapangutanan sa kong pagumangkon, pero sa iyahang post nakita nako nga John Maxwell Orlina. So LRY plus GYD equals series. Now, karon kay ningon man OBY, include in parentheses, LRY plus GYD equal series, dili ni pwede. So, as a lawyer, munang, kanidugtong na ni sa kong comment, as a lawyer, si Attorney John Maxwell Orlina should be responsible in disseminating true information or kamatuuran. Dili ng wrong information. Kay, bisan og moingon ako captions ra ni, ilalom sa giingon nga John Maxwell Orlina, dugay naman po ni. This was 2019, kata 2024 na taron. So, dugay na ni. Dayon, kaning iyaha karon nga gi-repost
September 25, 2019. Though, karaan na ni, pero nakaapekto ni ninyo, gumikan kay mo manggun ni ang matawag na to bang maugyod ni character sa Facebook nga pwede kang makarepost. Bisag unsa na ka dugay to pwedeng maripost. Bisag pag ganitong panahon paganis mga alien. So, girepost ra niya ni John Maxwell Orlina. Now, siguro sa akong tanaw nga ining mga panahon na si John Maxwell Orlina siguro dili pa kaayo bugat para niya ang gitawag natog impact of law nga dito siya naigo pod sa iyang suspension. Pero should it already happen nga iyahang na post o lahi ang iyang suspension, so we will be giving the benefit of the doubt nga wala ra to murag ingon na to lupig pag ingon pag istorya or maingon ta basig bunga ra tos dinangag, di ba? Pero bunga man tos dinangag, well ihapon to maingon ko pag istorya ayan lang po giamong inyohang kaugalingon kay basig nag-react mo unya pag-react ninyo ron bugal-bugal na hinon mo niya dugay naman na so di ba? So may kog sorry ha, may kog dispensa ninyo nga niya man ko'y nakita god nga ingon anak ko mo dala og mga discussions no. Mga igsuon mga kog dispensa ninyo nga dili sa ko mo touch sa uban nga mga sensitive nga mga issue. Now, dunay mga nangutana nako mahitungod sa kining kang Mr. Kadapan karon nga salamat ay Mr. Kadapan sa imong gipadangat no nga sensitive nga mga dokumento. Bisan pag sa pagtan-aw nako karon Mr. Kadapan ining imuhang gi padala diri nako closely reliable og imuhang tan-awon kay magsalig manggo ka kay nakita nimo sa post unya sa pagkakita nimo sa post mo hatag na kag conclusion nga amo na ni sakto na ni dili paghihapon ato sa tagakigayon nga atong mare-examine kay unsay kalibutan nato ining panahon ra ba karon bay daghana kayong editing unsay dagana nako kon gi-edit ra ni no niya wala ti ka gipakasala basig ang imong gi-pick up gi-edit ra ni or basig diha gyud mismo nimo because of your inclination nga ganahan ra gyud ka ma-refute or ganahan ra gyud ka nga sitog ana maalkontrahan kaning maong mga issue gusto nimong ipagawas nga issue unya at the end of the day dili dayon nimo ay genuine. Now og moabot unya as panahon nga kini siya gi pick up dayon gikihaan kog libel or cyber libel sa diha nga kini ako ning i-present ingnon ang ko pag-istorya sa judge nga that's very unreliable because you should supposed to base your evidence on preliminaries whether doon na by fact check or doon na by matawag na to nga sincerity being a media man nga imo gyud ni siyang gipaningkamutan nga imo gyud ni siyang klaruhon and then ato pong tan-awon nga you are not exempted to any obligations. You are not exempted. Yes, Greg Kadapan. Okay, yes. Ako, I don't disagree nga this is Greg Kadapan. Pero ningon lang ko nga kini manggod nga sitwasyon nga ingon ani usahay manggod pod pwede ra manggod nga gi-pick up ra ni siya from other post unya gi-repost unya mga igsuon pag-abot na unya ani ug iyan na ning gi-delete sa iya karon nga gi-post no ug iyan na ning gi-delete ang pangutanan nako karon napa ba koy ma-trace back siguro bisan pag maingon ta pag-istorya nga akong buhaton ani ako ni siyang screenshot. But at the end of the day, dako kay ni trabaho pag-identify dito sa cyber crime laboratory. Ano man, nisulod ta sa iyahan domain. No? Ang tawag nila ana stalker ka. So hinaot ko nga makasabot mo mga igsuon. Pag moingon nga stalker gani ka, ayaw pataka-taka kay stalker man ka. So ako nang giklaro mga igsuon nga ingon ana ng mga issue nga dili na to pwedeng magpataka lang ta no mga ilang kog dispensa ninyo pero sige lang I should say mo pasalig ko ninyo basta bugat gani unya na ako'y basihan okay
Na ako'y basihan, dili gyud ko magpanuko og istorya or hisgot sa kahanginan. Pero nakita gani nako nga alanganin ko, dili lang sa ko. Na mention ko ninyo ato mga pipila ka issue. Okay, na nag-text na ko ron nga, Pastor, last week pa man nimo gisaad ang kang Reverend Father Albe, wala pa man lagi nimo gipa-play. Okay, mga igsoon, unsa may buti pasabot ninyo katong ka Reverend Father Albe, kato man tong president sa UNOR nga sa iyahang speech, no? Akong gituhuan nga, if I was not mistaken, it was all about Reverend Father Albe's siguro katutong iyahang recommendations or I do not know og unsa, pero sige lang, ako lang ipa-play ng imuha karon nga gi-email. So kaning imong gi-email i-play na nako, pero usa ko mo comment kay wa pa mo kay balugon si sulod aning imong gi-email. Kaning imong gi-email ako sa ning ipa-play again, balikon nako ipa-play sa nako unya dito ra ko mo interact. Dili ko maghimo-himo karon og preliminary statement, dili ko mohimog introduction kay how will I know nga wala pa man ni nako na play. So ako sa wala pa nako mapatukar, so dili sa ko mo comment. Na mga sa ko again, mga inapugog dispensa ninyo. Ingon ana ra gyud ko ka clever mga igsoon. Mga inapugog dispensa ninyo nga dili sa tanan ninyong gusto matuman. Ang ako lang kini ako ning pa-play gumikan kay inyo maning gisend rin ako. Pero pag send ninyo diri nako, maingon po pag-istorya ako ra maning gipa-play, pareho nas gingon pag-istorya nga katong issue nga Pastor, ngano mang imong gikomentaryoha tong mga supplier sa wedding take 2? Kaya ningon na pag-istorya nga ipabasa, nibasa ko bilang responsible media man nga inyohang request kay ganahan mo makaibalo o kinsay ni supply o niya ako na magisultidaan nga ayaw gino patakatakag supply kay kung mo supply gani mo and then ni alarm na kunyo daan or ni notice na kunyo daan o pananglitan inyo hagyod ng idayon and it is already contradictory to my faith, to my religion. Though dili man dagoy ko Roman Catholic practitioner, pero I am a believer of Christ, brought by the Roman Catholic, manang may ko nga masato gyud mo. So akong gibasa na collateral damage ang mga supplier. Eventually nasuko tong mga supplier dayong gikross ko dinis kanginan and kabalo naman gyud pud mo nga ako ra po'y tao nga welcome po ko sa tanan ninyo nga mga gustong ipasuportin, even up to the point of maligning myself. That's already part of my job. Muna parte sa kong kinabuhi, disulod man ko ani. So, og inyong imalign, ako ginadawaton, but ako na po gingon niyo pag-istorya, give me always an opportunity that I can also reason out. Because og wala mo pag-istorya nga muhilom ra ko human sa inyo karon nga mga statement, even up to the point of lambasting myself or maingon ako pag-istorya, besmirching my reputation, meaning nadaot ko sa inyo karon nga mga sinultian, akong dungog, medyo mga igsuon kastigado or maingon ko pag-istorya na prostituted. Maingon rin ko ninyo nga, sorry kayo, nga ako ra gyud barugan po akong parte. The only chance, ako ko'y gagunit sa program. Ako po'y nagunit sa auditibo. So sa inyong pagtawag, di ra gyud ko maputol. Again, balikon ako, di ra gyud ko maputol. Paabuton gyud ako tamo mahuman, usa po ko mo reason out. No? Sa ningon ko, pastorya, sa katapusan, adto, ningon nyo pag-istorya nga, sa diha nga nakapabor mo, og naulawan ang simbahan, akong rason, okay ra ba ninyo sa parte sa simbahan nga naulawan? Unya, sa inyong parte, nakapabor mo. Wala may ni refute, wala may ni rebat, wala may ningon pag-istorya nga okay sila nga nadaot ang simbahan. Wala man. So, at least, justified ang ako ang kausa. Nga, in the defense of those, akong gidipinsaan, kato bitang mabutang sa alanganin. Katong nabutang sa entrega, unya, ang makaluoy kanang dili makabaos, no? Ay happy birthday day ay ni Bishop Julito Cortez, no, from station DYRL, no, and the program Garbo of Pastor Ray Laping. Mga igsoon, wala biyang personalan ning amua sa mga pari. If I am making an opinion o na ako'y mga comment personal, even up to the extent of making it as universal consideration or universal appeal or may nga po istorya, even up to the point nga kani siya considered as generic.
approach. Ako resulti mga igsuon, o ako na nabuhian, ako gina siyang barugan. O na ako'y tulubagon ana, ako po na siyang dawaton. So again, mo greet ko sa kahanginan nga mga igsuon sama sa uban nga mga respetado nga mga magtotoo ni Kristo. Bugat kay nato kanang adlong natawhan kay mao gud ay pagbulhot sa kinabuhi nga gihatag sa Dios sa matag usa nato. And then I consider that birthday, the day that Bishop Julito Cortez was born, and then he was destined to live with us with a very special function or very special assignment from God, to be called as generic servicing to the people as the servant of God. Munang wala pa'y rason mga igsoon nga dili ko mutimbaya kauban sa mga nitimbaya. Salamat kay sa tanan. So, sige na, ako na ning ipa-play. Gamay na lang kag oras. Di na ka makapaplay, ana. Ay, orapod. Anyway, mahumanig, dili mahuman, nakapa-play ko diha ninyo. Ang rason nga nung ako gyud ning ipa-play sa inyuhang request, mo-play raw gyud pugo kay inyuha maning gihangyo, no, nga ipa-play. Oh, then at least wala ko obligation diha ninyo, and then makita gyud ninyo nga ako sincere gyud ko diha sa pagsunod sa inyong mga hangyo. Sige, ako na ipa-play pero gamay dispensa ako pangitaon sa connection kay ang connector, okay dala. Nakita na ko sa connector mga igsoon. Ako sa i-connect, and then okay, well, kuan man email man na naman po tay signal, so ako sang i-connect mga igsoon na. Dayon kining kung man ako connect, mag-lecture ko pa-play ha, mga ikong dispensa niyo, usa na ko mo-comment kung naapay time nga i-comment. Salamat sa imuhang reminder nga dili na ko makapahuman. Okay, daghan ko no kog Chavez. Daghan ko no kog istorya. So, moingon ta nga, sige lang mga igsoon. Anyway, ako raman po ning katungdanan nga ako ipa-play madili, pero mga igsoon, marag layo kay tinuod nga akong pakgangon. Anyway, kamoy naghago mo padala, so ako ra po na ipa-play sa rason nga nakita na ako nga wala man po'y sayop dagway ug ipa-play na to kay naana naman po ko ipa-play gyud nako bisan pa og pagpadala niya gani nga gipa-play nako diri nga wala gyud ko'y background, usa na ko niingon nga di po dagway, usa pa ko ni refute. Pero anyway, pinaka-importante diha nga I am at your service, public service ning ako. Salamat. So mo ni ang mensahe ni UNOR President, University of Negros Occidental Recoletos President Reverend Father Joel Albi OAR, or Order of the Agustinian Recollects. Sige mga igsoon, ato paminawon. Okay. Sorry. Reverend Father Balik. Okay, pwede na. Dito na to. Joel A. Alve, OAR. Of individuals who share our vision. Today, we extend our deepest gratitude to the Jansson family, particularly that propelled us forward. To you, our dear Dr. Olivia V. Jansson and children, your support is not just a financial investment, but a commitment to shaping the future by molding the hearts and minds of the next generation. To Dr. Olivia V. Jansson and family, we offer our heartfelt thanks for your invaluable support. Your generosity enables us to dream bigger, reaching heights we could not have imagined on our own. Our hearts leapt with joy in thanksgiving to the Lord for the benevolence you have shown. We also extend our appreciation to Dr. Herna Omicilio for his pivotal role in paving the way for the realization of this dream. To all the individuals who have contributed and will continue to contribute to the materialization of this dream, we express our deepest gratitude. In closing, let us embark on this journey with a profound sense of gratitude and anticipation. The Dr. Olivia V. Jansson Allied Medical Health Sciences Building is not just bricks and mortar. It is a symbol of collective efforts, shared dreams, and the transformative power of education. Together, we will shape a future where the young minds we nurture today will become the leaders of tomorrow. To everyone present here today, thank you very much for believing
that we can do this together as we say, Salto Yuno, Salto Recoleto. Once again, good morning. Salto Yuno, Salto Ricolito, salta laging pamilyang Obi-Wan. Okay, mga igsoon, so baliko na to. Gamay lang. Mao man ninyong ganahan nga ako ang muhatag ko sa kuapod nga murag gumanaw ko nakapaplayan eh. Man naman siguro ko nakahatag og reaction. Pero sige lang, ako lang gihapon ning hatagan. Okay. Wala ko no na ko sakto ba ng term nga wala na ako ma-dichotomize? Dicot. Kauban as monokot. Liso man na ako nahibalan nga kanang monokot o sa kaliso pero mabahin ganig duha dichotomize. Siguro ihapon ning term. Ako manggong bot pasabot mga igsoon, siguro ang iyang bot pasabot is ramification or parang siguro morag na endip more mayon ta pag-istorya na himay-himay. Okay, pero the term is dichotomize. Okay, wala na ko na ma-dichotomize. Balik sa mga igsoon. Okay, ingon na ni. Paminawon na to. We welcome us all to this event is the University President, Reverend Father Joel A. Alve, OAR. Of individuals who share our vision. Today, we extend our deepest gratitude to the Jansson family, particularly that propelled us forward. To you, our dear Dr. Olivia V. Jansson and children, your support. Okay. So, ang point mga igsuon, salamat sa pamilya. Ni Dr. Olivia Villaflores Jansson, nga sila rapoy gahimon doktor. Salabi ko lang nalang yung taway, unay. Sa nito pag-istorya nga to the family and Dr. Olivia V. Jansson. So sila gahimo nga doktor, sila rapod mo ay ga-promote mga igsoon. Well, it is one of the essence of advertising. And to the children of Dr. Villaflores Jansson, meaning to the children of Olivia Villaflores Jansson, mga igsoon, siguro, wala katarungan nga dito sila magpasalamat, pero ang pangutana, kanang pagpasalamat mga igsuon, well, sakto ba na? Kay wala mangyod tinuod pod gani sila, mo hatag og importansya sa mga anak, kunya nagpasalamat lang sila, wala pa na nagpasabot mga igsuon nila, nagpasalamat mi, kay wa na mo'y nahimo. Nagpasalamat mi gumikan kay bisag mag-unsa pa mo nahatag na ang among gipangayo. So ngayon na pa magpasalamat mga igsuon kay nga naman. Well, technically doon na may siyempre unless ug mingon sila nga ay diskumpiyado mi ana. Pero samtang wala pa'y nilandog nga diskumpiyado sila. So angayan rigid pa magpasalamat si UNOR President, Reverend Father Albi OAR. Uy, sana all. Okay, mga igsuan. Angayan, rapod. No? Baliko na ko din gamay ha. Kadyot lang. Okay na. Sige. To you, our dear Dr. Olivia V. Jansson and children, your support is not just a financial investment, but a commitment to shaping the future by molding the hearts and minds of the next generation. Okay. Ha? Mga igsuon, ang inyo. Mga igsuon, rogni, manuga na inyo. Ang ila. So siguro, yung ko nga, ang mga anak ron, katong 4, katong 4 ka mga anak, mayroon kita pag-istorya, dili, dagway inyo. Ang ila, kay sila ramay na adiha, kamo ramay nagsabot. Pero ako, opinion ra na ha, mga igsuon, basin ba po tinuod og ila, nadawat ra nila, okay ra sila ana. Pero ang common stand, a person that is already in the midst of conflict, no? Ang common nga attitude sa usa ka tawo nga naa na sa konflikto, nagkabikil na,
na agyod na'y matawag na tog adversarial, meaning negative nga reaction. Kaya niingon nga with your, moingon not necessarily with your that encompasses kamitanan. Basig with your, with the two, Janet and LRY, kaya niingon man pag-istorya nga OVY, in close in parenthesis, Janet plus LRY or LRY plus Janet equals series. So, unsa man nga series mga igsuon, series of anomalies. Or unsa may but pasabot, series as an adjective or series as a common noun. Kaya if series as a common noun, mga igsuon, may ko nga siguro, wala rin problema. Pero using noun as the adjective of what it defines or that modifies what. Saling ko lahi na ng istorya, ha? Na nakadungog mo mga igsoon, ha? Balik ko na to gamay, ha? Balik ko na to gamay. Okay. Moni ang iyahanggi sulti dire. Padayon ko. Your support is not just a financial investment, but a commitment to shaping the future by molding the hearts and minds of the next generation. Okay. The heart and minds of the generation. The next generation. Now, your support, i-generalize na mga igsoon ni Father Albe. Something na, may ngununta siya pag-istorya. Though, naantay though, mga igsoon, kay kadaganas in English, pinaka-sensitive ganang term nga, though you were not around, though we have exclude you, or though it was only the decision of your mother that we gave an entitlement as Dr. Olivia Villaflores-Janson in the field of business management. So mga igsoon, wala nang do. So sa laktod pagka-istorya, there is something missing. A connectivity mga igsoon, maybe kulang siya preposition so that ma-enhance pag-ayo ang meaning sa giingon ni Father Albe. Mga igsuan, very sensitively and very critically, normal ra gyud na sa kung giingon, gipangkiha baya. Adversarial gud tong ilahang position siguro, kay mo manay ato ang nature sa pagkatao, or maybe okay ra nila because they love their mother, pero mas maayo gud unta tong dun na gud sila matawag nato bag paraphrases, mga phrases nga mayon pag-istorya. While we praise you, the paraphrase would say that, thank you, Roy. Thank you, Selena. Thank you, Ricky. Thank you, Emily. Mga igsuon, dili man pod ikaw good. Lahi man gud na si Reverend Father Albe. Kana dugoy ikaw, kinahanglan gyud nimong i-itemize. Mga igsuon, yung unana man gud po ng accounting. Ug mo account ka, giving the account of, kinahanglan nga ma-single out. Dili kay ma-single-handedly. Okay. Diba? So, angayan gyud unta to, kana bang matawag na to mga igsuon nga medyo sulit pod sa parte pod nila nga naagay individual acknowledgement, no? Dili kay mayroon to pag-istorya nga kasabot na sila. Ayaw, mga igsuon. Kay sultian ako tamo, ang pinaka-bright ra ba? Maora ba na dili sayo ninyo matugkad ug unsay huna-huna ana? Mas mayon pagkukit tong mga pinakabugo kay maghangad ra to haron ingnong gahona-huna. Siguro adto to ni Janet og ni LRY. Pero mayon ari ka sa mga negosyante, successful businessmen, nga mga anak nga gi-cross sa ilahang inahan, they love their mother, no question. But when we talk about kung pero maingon ta pag-istorya nga okay na sila because imong giulog-ulugan, that's another story. Again, I repeat, that's another story. Og inyong ino na pag-istorya. Padayon tong igsoon, ha? Paminawon na to. Generation. To Dr. Olivia B. Janson and family, we offer our heartfelt thanks for your invaluable support. Your generosity enables us to dream bigger, reaching heights we could not have imagined on our own. Our hearts leapt with joy in thanksgiving to the Lord for the benevolence you have shown. We also extend our appreciation to Dr. Herna Omicilio for his pivotal role in
Diri na, mga igsoon. To Dr. Hernan Omicilio, ano di ba for our former colleague, Father Hernan Omicilio. Kanaunta, mga igsoon, with his pivotal cooperation normal, puro mo pare. No? So, pivotal, mga igsuon, o kung siya may tinagalog anong pivotal, paikot-ikot. O sa Tagalog pa na, siya yung nagpapaikot at umiikot-ikot. Sa lahat ng paikot, ito po'y nangyayari dahil umiikot ang mundo sa pamamagitan ng nagpapaikot. Kasi kami po ay mga ulirang, tawag ng Diyos na mga kaparian para sa sambayanan at lalo na sa mga pabor na biyaya na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pamilyang Yanson. Dahil dito, sila pinaikot-ikot at sila po'y umiikot. At sila po talagang iikot. Dahil sila po ay napaikot. At dito po natin aawitin ang ikot ng ikot. Di ba mga igsuon? So, Dr. Hernan Omicilio, why not saying our friend and brother, our fellow worker that has just left or for quite a long time already from the banquet of the Lord, undespised, yet live like Judas Iscariot. Ano ba? Ikaw na ba? Diba? Oh. Mga igsoon, ikaw na ba? Judas Iscariot. Diba? Pero dili man ni si Judas Iscariot. Si Hernan Omicilio man ni. Si Judas Iscariot betrayed the Lord Jesus. Pero kani siya, nigawas siya sa pagkapari to find ways and means. Mura ni siya og crusader. Mura ni siya katubang mga ni bit-bit og espada para pamatyon tong mga pagano. Nadili mo dawat ni Kristo nga ilahang Ginoo, Diyos ug manluluwas, mga igsuon. So by the fight of the crusaders, anyone who do not accept Jesus Christ as their Lord and Savior are considered heretic, are considered demonic. Yun na naman mga igsoon. I'm telling you, well, it's just a version I need to speak with, no? Ako rin yung personal opinion mga igsoon, pero dili na mo yung version. Pero, ugatulong paladman, yung na namang yun. But, syempre, according to pros, ang iyahag yung isay should be gracious, meaning nindot kayong pagkahanay, no? The way that it must not be offensive to the one responsible of bringing the wealth to the entity, to one of the leading institutions of the Roman Catholic order under the order of the Augustinian Recollects, under the province of Saint Ezekiel Morino. Okay mga igsoon, dili sa kukutob, inuwidagan patag panahon nga atong isgutan, mintas tatong dili pa magbalik ang inahan og mga anak, no? Because the desire is already part of the dream, and one day a hope will be realized nga magkabalik, magkahiusa ra gyud, no? Naipanaw lang mga igsoon, bisag unsa kalayo, bisag unsa kadako, bisag unsa ka lapad mga igsuon sa mga timailhan, pero ang gitason sa prosesyon pauli ra gihapon sa simbahan. And I believe that one day that can be reconciled. Salamat kayo sa atong masuking tigpaminaw ng utahan na karon, and then
pwede sunod si Manal na ako tiwason ha, kay medyo naabtan ako oras, musunod ako sa akong programang Garbo. Because my time here is only 1 hour and 30 minutes, na delayed ta gamay, mga igsuon, so dili na ako pwede nga ihikaw diha ninyo. So ako na nang nahatagan. But then kaning mga pangutanan ninyo dugang unya na ni nako i-take up sa sunod semana. Ang pinaka-importante nakita nako while wala pagyud ma-reconcile, wala pagyud sila magkauli, permanente pa kong mutuki kung unsa ang mga nagkadaiyang mga discrepancies, ang matag bikil, no, nga maoy nakapahunlak, no, nakapaguba. And then, one day mga igsuon, this misunderstanding will be reconciled, and the pivotal point here for me is the redemption. And for me, I hope someone can redeem. We are already redeemed by the blood of Jesus. Pero, pangutano mga igsuon, ang servant of this order, being the servants of God, na abay chance nga kini sila, mga igsuon, will do some privilege of redeeming the broken appreciations of the people. Mga igsuon, usahay mga itapag istorya, o kinsa pa hinuon maoy mga dagko grado, mga giisip na tumbalaan, mo naman hinuoy pabugat sa katawan. Mo naman hinuoy naghimog komplikado o naghimog gubots kalibutan. So, salamat ni Shamer Colyamar, nagtanaw karon mga igsuon. So, padayon sa ako si kaduhan akong programa ang Garbo. Salamat sa inyo ang pagpakiguban nako. O kinsa man karon ang wala na ako ma-mention sa kahanginan, mga ikong dispensa ninyo, we still have a lot of things to discuss with. Sa tanan ninyo nga mga recommendations, una mo sa inyo ha karon nga mga gipadala. Anyway, ako, I will only be reacting with all the statement that you will be bringing. Mga ikong dispensa ninyo kung galing wala na ako gi-take up tong inyo ang mga gipangangyo kaganina, baliko na ako mo'y nakasalalay din, dili ka mo, pero kana tanan ninyo nga mga gipang sugyot din if time come, ako ginadadon dito sa Nataran whenever justice must be asked, and then mga igsuon, doon na mangayoon niya og hustisya. So, kinahanglan po nga, we will reason out. Not only me, but first is, I will bring this. Ako dadon una ang mga, matawag na to, mga igsuon og mga gikinahanglan nga mga categorical periodical suguban pa din nga mga sa tanan nga mga decals apil na ha, so adto na taon niya dito kun o galing naanaon niya request, pero this time dili sa ko papasagad-sagad. After all, ako'y mag-una, and then mga igsuon, kabalo ko nga ginyo kumbiyaan, ako rapon mo'y masintido. Dili sayon og ako mo'y matangkugo. You should consider me always as I also have my family. Salamat kayo ninyo. So, hangtod sunod si Mada, magdungog tas kanunay, kini si Pastor Lilaping sa programang Kamatuuran. Daghang salamat og may gabi natong tanan. Mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran,
kamatuuran. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsugid ihikalimtan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matag-adlaw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa